Letter E, Pastor, facilitator po. Thank you, Lord. So, sa ano na po tayo? Ang ganda pag-usapan. Connected po ito sa ating yung true leadership versus domineering leadership. So, makikita natin yung proud, yung self-centered na domineering. At the same time, yung contrast, yung pagkakaiba niya is yung humble, Christ-centered. No? So, isa po sa mga kailangan na magkaroon tayo ng skill. Ano to natututunan po ito, hindi ito automatic. Hindi rin pwede itong maituro sa atin kung paano tayo magiging mabuting facilitator. Ano ba sa Tagalog niyan? Facilitator. Ano yan? Tagagabay. Sige nga, pa-search nga mga kapatid. Pakibasa po ang ating Tagapagsalita. Ayan, tagapagsalita. Sige. Thank you, Lord. Sis Lola, pakibasa ang 2 Corinthians chapter 1 verse 24. Amen. Sister Grace, Galatians 6 verse 2 para sa number 1 natin. Sis Lola, ano yung number 1 natin? Ano ang role ng isang facilitator? Make it easier to others to find meaningful relationship. Yan, may sagot na pala kayo. Make it Opo. easier for others to find meaningful relationship. Sige, pakibasa muna sis yung 2 Corinthians 1 verse 24. Verse 24, ayan. Sabi po, First Corinthians po, Second sis. 2 Corinthians 1 verse 24. Sabi po dito, ayaw naming diktahan kayo sa inyong pananampalataya dahil matatag na kayo diyan. Nais lamang naming magkatulungan tayo upang maging masaya kayo. Yun. Hindi diktador ang isang cell group leader. Tandaan yun. Hindi dahil tayo ang cell group leader, kung anong inisip natin, masusunod, kung anong pinasabi natin, hindi ganon. Ang isa pong successful na cell group leader ay dapat magaling siyang isang facilitator and not a dictator. Hindi siya controller. Hindi siya manipulator. Hindi siya boss. Ano siya servant. Sabi niya doon, hindi para diktahan namin kayo. Kundi ang sinasabi niya, kundi magtulungan tayo. So ibig sabihin po, yung cell group leader, you will help the members, your cell group, each members to grow in the Lord Jesus Christ. Paano sila magkakaroon ng connection sa isa't isa? Paano nila mahanap yung place nila in the body of Christ? So, dahil merong facilitator, mas nagiging madali para sa mga tao, mga kapatid. Number 1, na magkaroon ng meaningful relationship. For this week, marami akong na-realize yan, sa mga napuntahan namin, sa mga nakikita namin. Meron din akong napanood na, alam niyo yun, may mga tao na walang masyadong kaibigan, kaya sumasali sila sa mga community. Nung isang araw, nagkaroon ng band and belong. Baga, hindi ito madaling makita, especially in the world. No? Kailangan mo pang sumali ng club, magbabayad ka pa ng registration, membership, para magkaroon ka ng grupo, community. Alam nyo, napakabait ng Panginoon sa atin, may simbahan. Pero siyempre, tatandaan natin, hindi po perfect ang church. Kailangan niya ng tagapagligtas ng simbahan. So, tayo as part ng leadership ng simbahan, tayo ay magfa-facilitate. At ang isang gawain po natin para yung mga tao makahanap sila ng place of belongingness. Yung meaningful relationship. Pag sinabing meaningful relationship, hindi ito mga, kumbaga sa mundo, mga fling. No? Hindi ito panandali ang relasyon lamang na kapag hindi na kayo masaya, wala na, break na kayo. Hindi ganoon. Talagang it's a family. So, bilang facilitator, kailangan nyo makita yung sarili nyo para pong bridge. Ayan, dumaan tayo sa bridge. You are connecting one place to another. No? So, you're connecting people together
through the love of the Lord Jesus Christ. At kasabay po nito sa meaningful relationship, mga kapatid, hindi ba kayo mismo na kapag makakapag-attest kayo, makakapag-testify kayo na, Pastor, talagang dito ko nga nahanap yung hindi man mga perfect ang mga kapatid, pero naging totoo sila sa akin. Nakahanap ako ng totoong pamilya, totoong komunidad. Although minsan may mga pagtatalo, may mga disagreement, tampuhan, pero dahil totoo, no, nasasabi natin, nagkaroon ng we become better people, no? We become more like the Lord Christ. Kaya po ang isang pundasyon, ang facilitator, tayo po, no, pag nag-lead kayo, goal natin, ang member ng simbahan, pag naging part sila ng small group, makakaharap meaningful relationship na hindi lang po basta for Sunday, but for their whole life, naging parte na sila ng pamilya na to. Di ba, gano'n naman yung testimony sa simbahan namin. Okay dito, place ko rito. Napaka-welcoming ng mga tao, parang family, parang hindi ako bago dito. Yun yung goal natin, na maranasan nila yun at makakonect po sila. Authentic. Yan, authentic community. Galatians 6 verse 2, pakibasa po, please. Galatia chapter 6 verse 2, sabi po dito, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan, ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Amen. Oh, praise God! Sinabi ba dyan na buhatin mo sa sarili mo yung pasanin mo? Hindi eh. Magtulungan. Di ba? Magtulungan kayo. So, really, the church is built by the Lord Jesus Christ na gusto niya community. Na meron tayong mga makakasama sa buhay. Kaya alam nyo, bilang kayo, nagiging matagal na rin kayo sa simbahan, mapapansin nyo nung una, nahihiya kayo, di ba? At minsan may mga kapatiran tayo, mga bago, nahiyang mag-open, walang masyadong kakilala. Kapag tumagal na gano'n, na wala silang masyadong kakilala, walang masyadong connection, hindi part ng cell group, hindi sila, nagtatagal sa simbahan. Nawawala, hindi nakaka-connect. Although, pina-follow up sila, kinakamusta sila, pero parang yung connection, yung link, kulang, no? Hindi sila connected talaga. At nakakalungkot man, pero kapag hindi tayo connected, ang isang tao, batin sa church, o kahit naging regular, naku, magkaroon ng mga problema, walang nakakaalam. Nagkasakit siya, walang nakakaalam. Diba, hindi natin kasi hindi siya open, wala siyang family, wala siyang hindi siya member ng group. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, no, na tayo maging bridge facilitator. Na join ka ng cell group. Kahit online, sige, kahit hindi ka muna mag-share, okay lang. Basta at least na-recognize ka namin, makilala mo yung mga part ng family, yan. Kilala mo yung mga kapatiran natin. So, tayo pong bilang mga sumasampalataya, hindi tayo tinawag ng Panginoon na lumakad mag-isa eh. No? Sabi nila, no man is an island. Ganun din sa Christian life. Hindi tayo pwedeng mag-isa lang sa buhay Kristiyano. Kailangan natin ng relationship sa simbahan at doon nagsisimula ang paglago. Kasi darating ang panahon, manlalamig tayo, kakaroon tayo ng mga challenges, kakaroon ng mga, problems. Parang yung alam niyo pag nagsisiming kayo, yung baga, di ba? Kapag sinama mo yung uling sa mga nagbabaga, kahit wala pang baga yun, maya-maya magbabaga na yun. Pero pag hiniwalay mo yun, mauupos yun, manlalamig. Ganun din sa mga Kristiyano, yung isolation, nagiging way para magkaroon tayo ng spiritual dryness or coldness. Nawawala yung passion. Pero kapag may fellowship sa cell group, it keeps the fire, the faith, the passion burning. Diba? So, ang small group po, yung facilitator tayo, i-follow up natin. Darating ang panahon, may mga hindi na makaka-attend dyan. Pero dahil connected sila sa cell group, ikaw, fina-follow up mo sila. Ipinapakilala mo sila sa mga tao.
So, sa simbahan po natin every week, 'di ba? Makikita nyo dyan, sino po yung mga tahimik lang dyan? Sa simbahan, sino yung mga laging isa? Sa simbahan, after ng Sunday service, sino yung mga laging umaalis agad? Makikita nyo yun. So, yun yung mga prospect natin na maging part ng cell group ninyo. So, ngayon pa lang, binibigyan ko po kayo ng ng pagkakataon na mag friendly sa mga tao na ito. Ito, wala to, hindi to nakaka-attend eh. Lagi umaalis to. Kaibiganin nyo na po, kamustahin nyo na po sila. Especially kapag ka-group age nyo naman, di ba? Sino po yung mga tahimik dyan? Tabihan nyo. Alisin na muna natin yung mga favorite chair natin. Kasi totoo yan eh, kapag kayo eh, kasama nyo yung mga cell group nyo, di ba? Parang iba rin eh. Sino po yung mga hindi pa connected? Ang role natin as facilitator, na magkaroon sila ng growth, mag-level up sila from attending, being part of the church, hanggang sila ay maging connected sa isang cell group. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Number 2 na tayo, Sister Michelle. Pakibasa, kapatid. And Ano yung number 2? number 2, sabi dito, make it easier for all the needs of the group to be met in God. Ayan. Make it easier na papadali yung relationship. Pangalawa, dahil meron ng relasyon sa bawat isa, kung may mga pangangailangan, nagkakatulungan. Diba? Naku, kailangan ng ganito ng panalangin, ng support, kailangan nito ng visitation. Nalalaman po natin yung mga pangangailangan eh. Kasi part sila ng small group. Diba? So sa atin pong simbahan, makikita natin na hindi lamang for teaching, discipleship, lesson style na mga learnings, yung mga pangangailangan din ng mga tao maganda, matutunan din natin ng pansin. Sister Cheng, pakibasa ang Philippians chapter 2 verse 4 hanggang 5. Alam niyo po, sa pagiging small group leader, malalaman niyo yung mga pangangailangan ng bawat isa, kahinaan nila, at malalaman niyo rin yung kanilang kalakasan. No? Pero syempre, tandaan ninyo, hindi tayo yung domineering. Huwag niyong isipin na kayo si Superman, ang savior ng lahat. Hindi. Malalaman niyo yung strength and weaknesses ng bawat isa. I-connect ninyo. Sis, brother, alam mo, si ganito nangangailangan ng ganitong support. Di ba magaling ka sa ganyan? Baka pwede naman matulungan natin. So, na-i-connect natin ang bawat isa. Brother, sister, si ganito, naku, nawala ng trabaho, baka kailangan na extra. Meron ka bang opening dyan? Tandaan nyo, tayo pong mga cell group leader, hindi natin mapupunuan ang lahat ng pangangailangan. Oo, natutulungan natin sila sa panalangin, minsan sa mga personal nating buhay. Pero pag tayo ay magaling na facilitator, yung buong grupo ang tutulong sa pangangailangan. Di ba mas maganda po yun, mas malakas, mas malaki magagawa kapag marami tayo. Hindi po natin kailangan gawin lahat. Let's help one another, carry each other's burden. Kanina sinabi, di ba? Sige, pakibasa yung Philippians chapter 2. Verse 5. Si Cheng ba nawawala o ako? Ako. Sorry. Hindi, nasa ilalim kasi tayo ng bridge, my love. Si Philippians 2, 4-5, sis. Sige po.
ay magkaroon tayo ng isipan na tulad ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang iisipin ang sarili kundi ang kapakanan ng iba. Malinaw po? Amen. Nawala. Nawala si Pastor. Yan. Nawala ka, Pastor. Ayan, nawala. Ano yung huling sinabi ko, sis? Malinaw na po? Magkaroon ng kaisipan, Pastor. Yan, magkaroon tayo ng kaisipan tulad ni Kristo. Hindi niisip ang sarili, kundi ang kapakanan ng iba. As part po ng pagiging small group leader, ang success, pagiging good facilitator, pinapadali po natin ang pagtutulungan ng bawat isa. So, yung facilitator po, tayo po bilang mga lingkod ng Panginoon, alisin natin yung tinatawag na Messiah Complex. Sis Nobi, anong tawag doon? Messiah Complex, Pastor. Ano ibig sabihin? Pag wala ka, hindi yan tutuloy. Pag wala ka, hindi yan tatakbo. Pag wala ka, hindi yan matutulungan. Hindi. Nakakatuwa nga po, no? Sa simbahan, yun ang goal natin eh. Na magfa-function ang gawain, tuloy-tuloy kahit wala ka kasi nakapag-disciple ka. Amen? Sister Grace? Amen, Pastor. Yan. So chinecheck ko lang kung malinaw naman ako, no? So, we leave everything to the Lord. Kaya, minsan, may pagkakataon na hindi ikaw ang nagpe-pray, hindi ikaw ang nagbibisit, hindi ikaw ang lagi magdadala ng pagkain. Hinahayaan mo yung mga tao na ma-develop, magamit nila yung potential, yung skill, yung blessing, yung talents na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Huwag yung isipin natin na laging tayo. Yes, meron tayong heart mag-serve pag kaya natin, pero syempre, maging facilitator tayo. Huwag mong buhatin mag-isa, lalo na pag yung mga may mga bagay na hindi mo pwedeng na dapat buhatin, mga bagahe na hindi naman dapat ikaw ang nagdadala. Dinadala natin yan sa Panginoon at may mga tao na kayang tumulong, tulungan. No? Di ba naalala nyo yung family day? Kung hindi nyo alam yung family day natin, may mga kapatid tayo na parang nagkaroon ng challenge financially. Pero gusto talaga natin silang makasama eh. So may nag-offer ng help ganito pero kulang pa din talaga yung budget. Pero alam nyo, purihin ng Diyos. Kusang loob yung mga kapatiran, Pastor, dagdagan ko na ng ganito. Tapos isa, Pastor, ganito kami. Pastor, ganito ako. Sige, hanggang napunuan na nga po ang pagkukulang at sobra pa nga. Diba? So, hindi lang yung tayo. Tinuturuan natin ang bawat isa na maging bahagi po ng katawan ni Kristo na nagpa-function. Diretso lang tayo, mami, kasi dead spot doon ha. Huwag ka na dyan dumaan. Okay. Huwag Hindi yan. ako dun. Sa Huwag yan. may, Pure gold tayo. Thank you, Lord. So, tayo po, mga kapatid, no? Let's make it easier for everyone, every needs to be met. Ayan. Thank you, Lord. Pangatlo na po tayo. Sister Cheng, pakibasa yung number 3. Place. Yan. So tayo, hindi lang tayo makakakonect sa kanila, magkaroon sila ng connection through relationship, friendship, sisterhood, brotherhood sa church, yung mga pangangailangan nila, kung pwedeng matutulungan ng bawat isa. Tayo as facilitator na i-connect din natin sila, hindi lamang sa mga needs nila, sa mga tao, higit sa lahat, malaman nila yung kanilang function in the body of Christ. Their place. Sino sila sa kaharian ng Diyos? Pag tinawag ang pangalan niya, ano ang kanyang gawain sa simbahan ng Panginoon? O, di ba? O, tatanungin ko kayo,
Pag narinig nyo ang pangalan ni Tita Ami Casimiro, sino si Tita Ami sa simbahan ng Diyos? Sagot po. Masarap Nagluluto. magluto. Oo, taga-budget yan, taga-luto ng simbahan yan, di ba? So, nalaman niya na yung rule niya eh. So, yun ang goal natin bilang facilitator. Makita natin na, yun pala ako. Nalaman niya na yung kahulugan ng kanyang buhay na paglingkuran niya ang Panginoon sa pamamagitan ng gawain na yun. Sister Lola, pakibasa po yung 1 Corinthians chapter 12 verse 27. 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Sige. Lahat po kasi may mga gifts, may mga talents, may abilities, may tawag tayo ng Diyos. So, kailangan malaman ang bawat isa. Amen. 1 Corinthians, ano ba ito? Chapter 12. Chapter 12, verse 27. Ah, Kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo at ang bawat isa'y bahagi nito. Amen. bawat isa'y bahagi nito. Iisang katawan, maraming bahagi. Yan po ang simbahan. So, tayo po bilang facilitator, tutulungan natin ang bawat isa na ma-discover nila yung kanilang calling. Maging malinaw sa kanila ang tawag ng Diyos sa kanilang buhay. Parang sa ano yan alam niyo naman yung sport ng basketball, di ba? Hindi naman pwedeng lahat point guard. Kailangan ng sentro, ng forward. So, para mas effective yung team. Lahat po ng posisyon, lahat ay mahalaga. Parang sa katawan, lahat ng bahagi ng katawan ay mahalaga. So, wag nating iisipin na dahil hindi tayo masyadong nakikita sa stage, hindi na tayo mahalaga. Hindi naman lahat pastor, hindi naman lahat mga awit, hindi naman lahat nagluluto. Ang goal natin as facilitator, para ma-discover nila, ma-identify nila yung gifts na binigay sa kanila ng Lord at magamit po nila yon sa gawain ng Panginoon. Tandaan nyo po isa po sa mga success ng small group leader o leader ng simbahan is malaman ng mga tao yung function nila sa simbahan. Ang goal natin, isa sa mga gawin nating goal, kayo ay may mga hinahawakan na ng mga cell group. Bawat member nun, dapat may sarili silang paglilingkod. Malaman nila yung part nila sa Kingdom of God. Pang-apat po, Sister Michelle, pakibasa yung number 4. Number 4 na tayo. Ayan, number 4, sabi dito, make it easier for the people identify with the local church. Yan! So, ano yung una? Magkaroon ng meaningful relationship. Pangalawa, yung needs nila ma-meet, mga pangangailangan. Pangatlo, yung place in the body of Christ. At pang-apat, hindi lang place, magkaroon sila ng identification in that local church. Talagang magkaroon sila po ng isang spiritual family. At ang pinaka-susi, pintuan, is yung small group. Maranasan talaga nila na part sila ng isang spiritual family o church, local church. Tanungin nyo mga kapatid, meron ba kayong mga kaibigan na Kristiyano? Sige, isipin nyo kung hindi sila part ng Jesus Comfy Church, hindi kasama sa simbahan natin. Etong mga Christian friends ninyo, pag tinanong nyo sila, ano ka? Saan ka connected? Saan ang iyong spiritual family? Mabilis sila sumagot kapag alam nila na connected sila doon sa church na yon. Pero kapag ang isa sinasabi niya, Christian siya, nagsisimba ka? Sa church, oo, minsan. Saan ang spiritual family mo?
Nagdadalawang isip yan. Minsan, ano spiritual family? Pag hindi niya alam yun, malaki ang posibilidad na church hopper, palipat-lipat ng simbahan, occasional attender, di ba? Minsan lang umattend. At syempre, hindi siya connected sa isang small group. O tinatawag na, ano mami? Event shipper. Event shipper ba? Pag may event lang, tsaka lang sumasama. Event shipper, grabe naman yan. Di ba? So, sa ano po, tayo, kapag naging part ng small group, masasabi mo, sa spiritual family, Jesus comfy ako. Alam niya yung mga gawain. Saan? Sa Bacoor, meron. Sa Las Piñas, meron. Sa Batangas, meron. Alam niya may international, meron din. So, alam niya. Kasi nalalaman niyo, ina-announce po yun eh. So, ganun din sa simbahan. Kapag merong facilitator, pag merong small group leader, yung tao na hindi naman talaga part ng spiritual family, nagkakaroon siya ng identification. Nalalaman niya na, ay, part ako ng family na ito. Yan yung mga tao na lagi na silang many times na nag-i-stay after ng service, meron munang fellowship, nakikipagkwentuhan, sumasama na yan sa mga gawain sa labas at loob ng simbahan. Kasi why? Naging part siya ng small group. Pero kapag hindi siya naging part ng small group, ano yan, occasional lang yan. Yan yung mabilis umuwi, mabilis na kailangan mo pang encourage, pilitin, di ba, na sumama. Pero pag di mo ginawa yun, hindi siya sasama. Kaya napakahalaga po ng inyong role, no? Mag-facilitate. And finally, panghuli, Sister Nobi, pakibasa. Sabi po dito, make it easier for people to respond to what the Lord is saying to the church. Yes. Kasi nga, part sila ng simbahan, part sila ng small group, they make easier for people to respond to what the Lord is saying to the church. So, ibig sabihin po, sa paglago nila, no, sa gawain ng Panginoon, diyan kasi natuturuan na nagbabasa ka na ng Bible, okay, good, nagde-devotion ka na, may journal ka na, tanungin mo yan, tatanungin yan ng leader yan. Pag magaling na facilitator, alam nyo ginagawa natin, mga kapatid, ina-account natin yung mga tao. Saan ka nililid ngayon ni Lord? Ano yung leading ni Lord sa'yo ngayon? Sundan mo to, me. Come on, hintay mo yan. Sundan mo to. Bukas ka pa makakauwi dyan. Yan, okay na. So, ikaw, pag magaling kang facilitator, na-account mo yung tao, anong leading sa'yo ni Lord ngayon? Paano nangungusap ang Diyos sa'yo ngayon? Nililid ako ni Lord sa parang tinatawag ako ni Lord na patawarin na yung tao na nakasakit sa akin. Parang tinatawag ako ni Lord sa sumunod na ako sa consistent devotion. Parang nililid ako ni Lord na na maging maayos yung relationship ko sa asawa ko. Ayun. So ikaw as facilitator, nagiging support, help na magawa niya yung pinapagawa ng Lord sa kanya. So ibig sabihin, bro, sis, pinapagawa pala sa'yo ni Lord to. Sige, kamusta ka na? Ano yung mga steps na ginawa mo? Ano yung mga dapat mong unahin? Nagawa mo na ba to? Kakaroon ka ngayon ng checklist. Diba? Ina-account mo ngayon yung tao. Hindi dahil hindi ka nagtitiwala sa kanya, kundi yun ang pagkagawa ng Diyos sa simbahan, to carry each other's burden. Na masuportahan po natin ang bawat isa. Sister Michelle, pakibasa ang James chapter 1, verse 22. Ayan. Sister Lola, Hebrews chapter 3, verse 15. Pakibasa po muna. Sige. Ayan. Santiago chapter 1 verse 22, sabi dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Amen. Yun. So, hindi lamang para sila'y ma-inform, kundi ma-transform sila sa pamagitan ng salita ng Diyos at kung ito'y kanilang susundin. Sumunod po na verse, pakibasa.
Hebrews 3 verse 15. Gaya nga ng nabanggit sa kasulatan, sa araw na ito, kapag narinig niyo ang tinig niya, huwag niyong patigasin ang inyong puso, tulad ng ginawa ng inyong mga ninuno nang sila'y naghimagsik. Amen. Naku! Kaya alam niyo po sa ano yan meron talagang deeper call. Kapag kayo ay naging part ng small group leadership, kayo po ay accountable sa amin. So kung paano po ang mga tao ay nagiging accountable sa inyo, na nakakamusta niyo sila, bakit hindi sila naka-attend, kayo magtatanong nun. Kasi part sila ng small group, may accountability. Tandaan nyo, di ba, yung domineering, ayaw ng accountability niyan. Ang gusto niya, siya yung maging hari, maging reyna. Siya ang masunod. Pero wala siyang ina-account sa kanyang sarili. Ang true leadership may accountability. So, ibig sabihin, kapag kayo po ay nagsimula na mag-handle ng small group, kayo mismo, ang inyong buhay, ay magiging accountable sa amin bilang inyong pastor. Mai-check ang buhay natin, personal, hanggang sa bahay, hanggang sa trabaho, hanggang sa pag-uugali, hanggang sa wallet. Kasi why? Hindi tayo pwede magturo kung hindi natin ginagawa. Mag-check tayo ng journal ng iba, tapos tayo mismo hindi nag-journal. Naku! Ang tawag sa atin ng Panginoon Jesucristo, hipokrito tayo. Sinasabi natin sa mga tao, maging faithful kayo kay Lord. Maging tapat kayo, pero tayo ay hindi nagiging tapat. Sinasabi natin, maging mapagbigay, pero hindi tayo nagbibigay. Sino mag-account sa atin? Kami. And even us, may nag-account sa amin, ang ating mga bishop. So, sa atin, napakahalaga po. Tayo, alam natin yung lugar natin sa simbahan ng Panginoon. Tutulungan natin ng bawat isa na mag-respond, tumugon sa tawag ng Diyos. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon sapagkat tinanggap nyo ang hamon na ito. Darating ang panahon, pagkakatiwalaan kayo ng Panginoon ng mga tao na ilalagay niya under your care. Kaya purihin ng Panginoon, hindi ito magagawa sa ating sariling lakas, kundi sa tulong ng Espiritu. Let's close in prayer, Sister Nobi. Salamat sa Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon lahat.